Ika-66 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Mansion Pig. Makikita si Rimei, na ngayon ay si Chol, na nakikipagsanay sa babaeng pula ang buhok habang nagpapalitan sila ng mga atake gamit ang kanilang mga espada. Sinabi nito kay Rimei, Ate Chol, malaki na ang ipinagbuti mo. Makikita si Rimei na itinaas ang kanyang espada upang harangin ang mga pag-atake nito. Tumalon ito sa ere at muling nagsalita, malaki lang. Kung ganoon, subukan mo ring harangin ito. Muli itong umatake at makikita ang hiwa sa hangin mula sa paghampas ng kanyang espada. Lumiwanag ang mata nito habang malakas nitong winawasiwas ang espada at isang malaking hiwa sa hangin ang sumugod patungo kay Rimei. Agad ding winasiwas ni Rimei ang kanyang espada upang salagin ang papalapit na hiwa habang sinasabi sa kanyang isip, enerhiyang espada, hindi ko pa rin magawa. Pero ang istilong espadang pandigma ay isang sining ng pakikipaglaban na hindi maaaring umatras. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada habang ipinagpapatuloy ang kanyang iniisip. Gaano man ito kahirap, kailangan kong magpatuloy. Pagkatapos ay malakas siyang sumigaw habang sinasalubong ang paparating na pag-atake. Nagbanggaan ang kanilang mga atake sa ere. Kumislap ang puwersang pinakawalan ng magkabilang panig at mula sa gitna ng arena ay umangat ang makapal na ulap ng alikabok. Makikita si Rimei na napaatras ng ilang hakbang habang ang kanyang kalaban ay malakas na bumagsak sa lupa. Muling naghanda si Rimei para sa susunod na pag-atake. Masayang sinabi ng babaeng pula ang buhok, kamangha-mangha. Hindi mo iniwasan yon, sinalubong mo pa ng harapan. Kaunti na lang at maaari ka nang sumali sa paligsahan ng banal na sekta. Nakatagilid na sumagot si Rimei, huwag mo akong asarin. Alam kong nagpigil ka lang, bunsong kapatid. Kulang pa ang aking kakayahan upang makapasok sa paligsahan ng banal na sekta. Hinawakan ng babae ang kamay ni Rimei at masayang nagsalita, hindi ako nagsisinungaling. Ate, sa tuwing nakikita kita ay lalo pang gumagaling ang iyong sining ng pakikipaglaban. Mahigit 1 taon pa lamang mula nang magsimula kang matuto, at sa bilis ng pag-unlad mo, isa kang tunay na henyo. Idinagdag pa nito habang nakangiti, kaya magkaroon ka ng tiwala sa sarili. Tahimik namang nakatingin si Rimei rito habang masayang nakangiti. Mula sa malayo ay may isang babaeng nagmamasid sa kanila. Habang nakatingin sa dalawa ay sinabi nito, tama ang bunso. Ang pag-unlad ni Binibining Chul ay hindi kapani-paniwala. Hindi magtatagal at magiging isa siya sa mga sumisikat na eksperto ng banal na sekta. At kahit hindi kayo magkadugo, taglay niya ang katayuan bilang apo ng pangalawang pinuno ng sekta. Tumalim ang kanyang tingin habang ipinagpapatuloy ang kanyang iniisip. Kailangan natin siyang maging kakampi. Lalo na para sa ikalawang nakatatandang disipulo, na may pinakamahinang suporta sa iba't ibang paksayo ng banal na sekta. Bigla naman itong napalingon sa gilid at nakasimangot na nagsalita, siya nga pala. Bakit agad nagtungo ang nakatatandang disipulo sa pangalawang pinuno ng sekta pagkabalik niya? Lumipat ang eksena sa master ni Rimei. Nakaharap nito ang isang lalaki habang binabanggit ang isang pangalan. Kamaong sumasaklaw sa kalangitan. Sumagot ang lalaki, oo. Sa pagkakaalam ko, ang kamaong sumasaklaw sa kalangitan ay natatanging sining ng pakikipaglaban ng pangalawang pinuno ng sekta. Naparito ako upang alamin kung bakit may isang tao mula sa gitnang kapatagan na nakaalam ng sining na yon. Napasalubong ang kilay ng master ni Rimei. Sigurado ka ba? Na yun nga ang kamaong sumasaklaw sa kalangitan? Seryoso ring sumagot ang lalaki, upang mapatay ang 12-dosenang eksperto sa isang atake lamang, tanging ang 100 hakbang na banal na kamao ng Shaolin at ang kamaong sumasaklaw sa kalangitan ng pangalawang pinuno ng sekta ang may ganoong kapangyarihan. At hindi gagamit ang isang disipulo ng Shaolin ng ganoong nakamamatay na pamamaraan. Kaya tiyak na yon ang kamaong sumasaklaw sa kalangitan. Idinagdag pa nito, isang mabigat na krimen ang ilabas ang sining ng ating sekta sa labas. Naparito ako upang tiyakin ito bago magsumite ng ulat sa pinuno ng sekta, kaya mangyaring sagutin ninyo ako. Natahimik ang dalawa. Napababa ng tingin ng master ni Rimei bago seryosong nagsalita, kung ako nga ang nagturo sa isang tao sa gitnang kapatagan, ano ang gagawin mo? Itinaas ng lalaki ang kanyang boses. Ipatutupad ko ang batas ng banal na sekta. Bigla itong pinagpawisan. Lumiwanag ang paligid nang magpakawala ng napakatinding presyon ang master ni Rimei. Napaungol ang lalaki. Posible bang maabot ng isang tao ang ganitong antas ng panloob na enerhiya?
Nanginginig nitong naisip, ito ang pinakamalakas sa landas ng demonyo. Naiinis na muling nagsalita ang master ni Rimei. Tinatanong kita, lalo pa nitong pinatindi ang pagbuga ng kanyang enerhiya. Walang sinuman sa banal na sekta ang makakatapat ko. Alam mo yan. Agad siyang tinanong nito. At sa kabila nyon, parurusahan mo pa rin ba ako ayon sa batas? Napasalubong ang kilay ng lalaki. Ang pagnanasang pumatay na ito, seryoso siya. Napaungol siya sa tindi ng nakamamatay na presyon. Pagkatapos ay sumigaw, pantay-pantay ang batas ng ating sekta para sa lahat. Kaya ako narito sa banal na sekta. Tahimik siyang pinagmasdan ng master. Makalipas ang ilang sandali ay malakas itong humalakhak habang nakaupo. Pagkatapos ay unti-unting naglaho ang kanyang nakamamatay na presyon habang tumatalikod at naglalakad palayo. Saka ito nagsalita, bagamat isang hanggal ang pinuno ng sekta, nakakuha siya ng isang kapaki-pakinabang na disipulo. Napatigil ang lalaki sa kanyang paglalakad. Napaliit ang kanyang mga mata. Kamangha-mangha, ang paglabas pa lamang ng kanyang kapangyarihan ay nagpapahirap ng huminga. Lumingon siya sa master. Nais mo bang malaman ang katotohanan? Idinagdag ng master, kapag nalaman mo ang katotohanan, kakailanganin mong itaya ang iyong buhay. Handa ka ba? Napangiwi ang lalaki. Wala na akong atrasan ngayon. Pagkatapos ay nagsalita siya, mangyaring sabihin ninyo sa akin, ang katotohanan. Kalmadong sinabi ng master, ang walang kapantay na espadang si Choil. Siya ang aking nakatatandang kapatid. Ang tinutukoy nito ay ang master ng ating bida. Nagulat ang lalaki sa kanyang narinig. Lumipat ang eksena, makikita siyang nakaupo sa isang mesa habang umiinom ng alak. Nagtatakang nakatingin sa kanya ang dalawang babae. Nagpatuloy lamang siya sa pag-inom habang patuloy din silang nakatitig sa kanya. Hindi na siya nakatiis at inis na nagsalita, kanina pa ito bumabagabag sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Sumagot ang isa sa mga babae, tama na, Junior. Siguradong may dahilan si Senior kung bakit hindi niya ito maaaring sabihin. Idinagdag pa nito, Senior, nasa panig mo kami. Kaya sabihin mo sa amin kapag naayos mo na ang iyong mga iniisip. Muling tumingin ang dalawang babae sa tahimik na lalaki. Napaisip siya, mga alalahanin, sana ganoon lamang ka-simple yun. Naalala niya ang sinabi ng master. Ang walang kapantay na espadang si Choil. Oo, ang mortal na kaaway ng ating banal na sekta na halos 100 taon nang humahadlang sa atin upang makapasok sa gitnang kapatagan. Iilan lamang sa ating sekta ang nakaalam na siya ang aking nakatatandang kapatid. Pagkatapos ay naalala niya ang isa pang utos. Patayin mo ang lalaking iyon. Labis siyang nagtaka. Muling nagsalita ang master sa kanyang alaala. Karaniwan ay si Sir ang dapat gumawa nito, ngunit kulang pa ang kanyang mga nagawa. Nakatingin sa ibaba ang lalaki habang nagpapatuloy ang alaala. Ang istilong espadang pandigma ay isang sining na ipinapasa lamang sa iisang disipulo. Ang lalaking yun ay tiyak na disipulo ng aking nakatatandang kapatid. Kung mapapatay mo siya, susuportahan kita sa laban para sa paghalili bilang pinuno ng sekta. Bumalik siya sa kasalukuyan. Hawak niya ang tasa ng alak habang iniisip, pinuno ng sekta, nakalimutan ko na pala yun. Seryoso siyang tumingin sa harapan. Nakatingin pa rin sa kanya ang dalawang babae. Ang ikaapat at ang bunso. Sila ang iilan sa mga kakamping sumusuporta pa rin sa akin kahit isinuko ko na ang karapatan kong maging pinuno ng sekta. Tiyak na matutuwa sila kapag nalaman nila ang suporta ng pangalawang pinuno ng sekta. At muli niyang naisip ang ating bida. Ngunit kung disipulo siya ng walang kapantay na espadang si Choil, hindi ko magagarantiya ang kanilang buhay. Higit pa rito, kapag tinanggap ko ang alok na yon. Isang kakilakilabot na pagdanak ng dugo ang kakalat sa buong sistema ng paghalili sa banal na sekta. Itinaas niya ang tasa ng alak. At sinabi sa isip na napakatamis ng alok na ito, ngunit para itong lasong nakahalo sa alak. Inubos niya ang laman nito. Ininom niya ito habang sinasabi pa na ano ang dapat kong gawin. Bigla siyang napatingin sa gilid nang may magsalita. Aba, kung hindi nga naman ang ikalawang nakatatandang disipulo. Idinagdag pa ng mga bagong dating, dapat ay ipinagbigay alam mo sa amin ang iyong pagbabalik. Naging seryoso ang kanyang mukha at sinabi na matagal-tagal na rin, ika-6 na kapatid. Makikita ang bagong dating na may dalawang babaeng nakaakbay sa kanyang magkabilang braso. At dito na po nagtatapos ang ika-66 na kabanata.